pag-usapan natin itong si Rendon Labrador na tinitira niya ngayon itong si Vice Ganda at ang kanyang boyfriend na si Ion, no? Marami sa mga netizens ngayon hindi nagustuhan yung ginawa ni Vice Ganda at ni Ion sa isang segment sa It's Showtime, no? Noontime show na Isip Bata segment sa It's Showtime na hindi nagustuhan ng ilang mga kababayan natin. Nag-trending ito ngayon na itong si Rendon Labrador tinitira itong isa sa mga popular na artista ngayon sa Pilipinas, si Vice Ganda at si Ion nga. So, kung matatandaan natin itong si Rendon Labrador, lagi itong maingay sa social media. Tinitira niya yung ilang mga artista na noon, sometimes hindi tayo sang-ayon sa kanyang mga sinasabi, ngunit ngayon maraming kumampi dito kay Rendon Labrador, no? Sa ginawa dito ni Vice Ganda at ni Ion na medyo may tama rin nga naman ang mga panawagan ni Ion tungkol dito. Okay? Alam niyo naman na itong si Rendon Labrador hindi mapigilan itong bibig nito, no? Lagi itong nasa social media. So, matindi yung kanyang banat dito kay Vice Ganda. Yan, alamin natin kung ano yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share sa Don Mar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Don Mar TV sa Facebook rin at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, sa mga audience ko sa Dumaguete City, you can visit Overdose Coffee, no? Overdose Dumaguete. Malapit ito sa Philtrust Bank, no? Sa Siliman Avenue. Recommended ko itong coffee shop na ito, Overdose Coffee. Just try and enjoy, relax kasi maganda yung ambience doon eh. Okay, so punta ka agad tayo dito sa mga banat na tinitira nga nitong si Rendon Labrador, itong si Vice Ganda at si Ion, no? Ang nakalagay sa balita Rendon Labrador slams It's Showtime host Vice Ganda and Ion Perez for inappropriate act on television. O kaya pala, nag-react itong si Rendon sa isang si Rendon nagmumura dahil si Vice Ganda at itong si Ion, yung kanyang boyfriend, mansari nila. No? Mansari daw nila. So, sinelebrate nila ang kanilang mansari sa It's Showtime segment na ang tawag sa kanilang segment na yan is Isip Bata. Okay? Ang ginawa ni Vice Ganda at itong si Ion, naglaro sila ng icing cake, no? Na nag-react yung mga netizens. Alam nyo naman, kapag nilaruan nyo yung mga icing na yan, medyo ang tingin sa iba, biro, pero ang tingin sa ilan nating mga netizens at itong si Rendon, immoral daw, no? Nag-react itong si Rendon. Sabi ni Rendon na inappropriate raw ang mga ginagawa ni Vice Ganda at ni Ion. Immoral daw ito, no? Hindi niya nagustuhan yung segment na parang sa tingin ng ibang tao malaswana. Okay? So, nakalagay dito sa balita, more so, Labrador thinks that it should not be tolerated given that there are kids present on the stage. Dito ako napahanga kay Rendon Labrador. Dito, tama siya. Yung palabas na It's Showtime, noontime show, dapat inisip nila na hindi lang mga adult yung nanonood,
merong mga bata na nanonood rin dito kay Vice Ganda. Umiidolo dito kay Vice Ganda. Di ba? So, hindi maganda sa mata ng mga bata yung mga ganitong joke, yung mga ganitong segment. Which is ako, pabor ako sa sinabi ni Rendon. No? Known for being ambassador of the masculinity, itong si Labrador even said he respect the nire-respeto raw ni Rendon Labrador ang LGBTQ plus community. Pero what the mentioned host did was unacceptable. So ibig niya sabihin si Vice Ganda ito. For him, the influencer slammed the couple even more on his Facebook post. So nag-post itong si Rendon Labrador tungkol dito sa issue na ito, and he even compared Vice Ganda to the hated drag queen Pura Luca Vega. So sabi ni Rendon, yung kasalanan na ito ni Vice Ganda katulad lang dito sa drag queen na si Pura Luca Vega. Diba? Kung matatandaan na itong si Pura Luca Vega, who had just been declared as a persona non grata in General Santos, Philippines. At si Rendon Labrador nananawagan kung meron pa bang MTRCB ngayon. Nananawagan sa MTRCB itong si Rendon Labrador na i-call ang attention sa ginawa ni Vice Ganda at itong si Ayon. No? Sabi pa nga ni Rendon Labrador, ilugar ninyo ang inyong kabaklaan. At ito namang si Ayon sumabay rin sa kanyang girlfriend na si Vice Ganda. So hindi na maganda na yung cake pinaglaruan nila, double meaning, no? Siguro sa kanila, they will defend themselves na ito ay cake acting lang. Pero sa mata ng ibang mga netizens, sabihin ng mga bata na bakit nag-react ang maraming tao dito? 'Di ba? Ano ba yung i-explain natin sa mga bata sa ginawa ni Vice Ganda? Sa tingin ng iba na nababastusan sila. Itong si Rendon, hindi alam nyo naman na walang preno itong bibig, walang preno ito sa social media. Ayan, tinira siya ni Vice Ganda. Di ba? So tayo dito sa Donmar TV, hindi tayo nagmamagaling. Hindi tayo nagpa-as if na perpekto tayo. Ngunit meron rin tayong reaction tungkol dito sa ginawa ni Vice Ganda. Meron rin tayong napupulot na aral dito. Di ba? So ang tanong ngayon dito, tama ba ang mga ginagawa ni Vice Ganda at sa kanyang boyfriend? Acceptable ba ito sa publiko sa Pilipinas? Yan ang malaking tanong. Sa akin, maling-mali talaga ang ginawa ni Vice Ganda. Umidolo man tayo dito, idol natin ito, ngunit sa mga ganitong bagay, ilugar nila yung kanilang joke. No? Acceptable ba ito sa mga Pilipino? Hindi. Hindi ito acceptable. Dahil alam natin na itong bansang Pilipinas is very sensitive when it comes to like this. Okay? So talagang mawiwindang ang mga kabataan at yung mga magulang na you have to guide your kids. So, ang tanong dito, ano kaya ang maging reaksyon ni Vice Ganda tungkol dito sa ginawa ni Rendon? At ano ang magiging reaksyon ni Vice Ganda sa reaksyon ng taong bayan na hindi nagustuhan ng kanilang act? Diba? Sa akin, I would advise Vice Ganda na mag-sorry na lang sa taong bayan. That's the best way. Mag-sorry ka at aminin ninyo na nagkamali kayo. Di ba? Kasi, tao lang tayo, hindi tayo perfect, pwede tayong humingi ng tawad. At yung tanong na dapat bang mangingialam ang MTRCB dito? Yes, dapat mangialam sila. Dahil sila yung
ginawa sila bilang magbantay sa mga shows, mga palabas sa Pilipinas. Itong MTR, malaki ang inyong role sa Pilipinas na babantayan yung mga ginagawa ng mga telebisyon. Okay? Especially dito. Dapat ma-call ang attention dito ni Vice Ganda. Dapat fair ang treatment niyo dito. Okay? Kahit idol natin yan, didisiplinahin natin yung mga taong nagkamali para maiiwasan natin na maulit itong mga ganitong bagay. Okay? So ano ang aral mapupulot natin dito sa ginawa ni Vice Ganda? No? Ito lang naman. Tayong mga magulang, dapat nating pagsabihan, dapat nating turuan ang ating mga anak na i-guide natin sila sa mga palabas at pauunawain natin sila na merong mga palabas na hindi karapat-dapat sa inyong age, hindi dapat karapat-dapat sa inyong bilang isang bata. Okay? So, mahirap sa isang magulang na mag-explain ng mga ganitong bagay. Kaya nga, nagre-react ang mga netizens dito dahil siguro meron talagang thousands or even millions of Filipino, mabata mayan o adult mayan, nanonood. So mahirap na mag-explain ka sa bagay na hindi naiintindihan ng mga bata to the point na masisira ang kanilang normal na isipan, no? So si Vice Ganda ba ay mananagot dito? Yan ang malaking tanong. Kung yung ating mga opisyal sa gobyerno, kung hindi tayo bias, no, dapat i-call natin ang attention ni Vice Ganda. No? Yan lang, suggestion lang yan sa atin. Hindi tayo nagmamagaling, ha? I-call ang attention dahil sometimes, if you get so popular already, lumalaki na ating ulo. Sometimes, hindi na natin nakikita yung ating ginagawa na mali na pala tayo. Okay? So, ikaw, Vice Ganda, you have a role in this bansang Pilipinas. Influencer ka, popular ka, maraming humahanga sa inyo. So, dapat ikaw ginusto mo na maging popular, lagi kang nasa camera, ginusto mo na iyong buhay ay isinapubliko mo, so dapat ikaw rin, you have the role na to be a good example. To be a good example as an influencer, as a popular actor or actress. Okay? So, yun lang ating maipapayo ni Vice Ganda at iyon. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa ginawa ni Vice Ganda. At iyon, pabor ba kayo sa kanilang ginagawa? At o sang-ayon kayo kay Rendon Labrador sa kanyang banat kay Vice Ganda? At nananawagan ito sa MTRCB na i-call itong attention na mananagot itong si Vice Ganda. Okay? Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.